Good morning everyone. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, mga kalingap, ang ating tatalakayin ay about nga sa problema ni Ate Pia at ganon din po sa pahayag ni Kuya Bal Santos Matubang about sa Jumcar. Yan po yung ating tatalakayin for today. Pero bago yan, i-shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Mega love shoutout po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Kay Gisa Bicolana, TV Considerate and Mami Kayons. Ganun po din dito kay Miss Gingging Vlog 1991 mga kaibigan. Sana suportahan po ninyo ang kanyang YouTube channel. So dumako na tayo mga kaibigan, mga kalingap sa ating pag-uusapan. Ang highlight natin dito kasi mga kaibigan ay yung Jumcar. Kasi masyadong maingay ang Jumcar ngayon mga kaibigan. Talagang nakapokus po yung mga anti-kalingap. Focus din yung mga basher dito sa Jumcar kasi gustong gusto talaga nilang matanggal at binibigyan nila ng issue itong Jumcar nga mga kaibigan. Talagang walang tigil. Kung dati noong may mga iba pang love team napapahinga ang Jumcar. Sa ngayong panahon mga kaibigan, mga kalingap, walang pahinga. Tira dito, tira doon at talagang marami pa rin yung gumagawa ng issue about dito sa Jumcar. Pagkalipas kay Carla, kay Jomar. 'Di ba? Ganoon po ang nangyayari. At ngayon nga, ang bagong issue na naman ay pagmamanyak ni Kalingap Jomar daw di umano. So wala pong katotohanan yan mga kaibigan, mga kalingap. At ipi-play din natin yung pahayag ni Kuya Bal Santos Matubang about sa Jumcar para naman sa ganun ay mas malinaw sa inyong lahat at para alam natin kung ano ang katayuan ng Jumcar. Pero para sa akin, ang Jumcar talaga as in sa ngayong panahon ay pinakamatatag mga kaibigan, mga kalingap. Huwag lang sanang magpatalo sa mga basher. Katulad ng mga nila, kasi marami yung nagsasabi na Carla, umalis ka na lang sa kalingap, mas maganda pa yung buhay mo. Alam nyo, kapag ginawa ni Carla yan, sila yung gagawa ng paraan para magkaroon na ng issue itong si Carla. Kasi ginagawa nila kasi yan mga kaibigan, kasi alam natin na medyo laylo na dito sa kabila. Kaya gumagawa na naman ng panibagong issue itong mga anti-kalingap mga kaibigan. At hintay lang kayo. Kasi alam ko na darating yung time may luluha dyan. Hindi pala ngayon kasi nandun pa sila sa kasiyahan. Pero alam ko na may luluha at may luluha dyan mga kaibigan, mga kalingap. Kaya hintay lang kayo. So dumako na muna tayo dito sa ating unang topic about nga kay Ate Pia na nagkaroon nga ng problema. Nagkaroon ng problema si Ate Pia at ating inihatid kahapon. Talagang grabe yung paghihintay din natin, grabe yung pero nagkaroon pa rin nga mga kaibigan, mga kalingap ng problema. Kaya i-play muna natin yung video ni Kuya Bal Santos Matubang para alam natin kung ano po yung problema ni Ate Pia bago natin puntahan yung pahayag ni Kuya Bal about dito sa Jumcar. Tara, panoorin muna natin. Tinanggal. Hindi naman po pinutol. Kaya sa July 21, yung naglagay ng stainless, yun ang mag-decide kung operahan uli para lagariin yung sobrang stainless. Masaklap doon. Pambira yan. Masakit-sakiton. Masakiton. Paninga ang aray ni Pia pag napalubak. Aray. Aray ko po. Masakit talaga. Wala kang magawa kundi magtiis-tiis. Anong gagawin mo? Magtiis-tiis ka talaga. Masakit po talaga. Ngayon, doon sa x-ray, in-x-ray po. In-x-ray. Abay, may sobrang stainless na naging sanhi ng pananakit.
mga kaibigan. So, ang titingin sa July 21, yung doktor na nag-opera, kung ano ang kanyang opinion, kung operahan uli, babakin itong tuhod, puputulin yung stainless. Diyos ko po, ang sakit niyan. Ha? Ba't naman kasi hindi pinutol? Hindi ko alam. Ayaw kong magsalita ng tapos wala pa naman yung doktor eh. Abangan natin kung sinabi ng doktor na uupirahan muli, puputulin yung stainless, saka tayo magsalita. Wala pa naman sinasabi. Huwag tayong masyadong So, ayun nga mga kaibigan, half day halos, alas 4 tayo umalis dito, alas 3:30 umalis kami dito ng umaga para maihatid si Ate Pia diyan sa Doctor Hospital, diyan sa provincial, para sa ganun ay magkaroon ng first check up. At inabot din tayo doon ng more than hanggang alas 3 bago natin na ibalik sa kanilang bahay si Ate Pia. At ayan nga yung naging problema, mga kaibigan, na nagkaroon ng sobrang stainless doon sa doon sa pagkaka-stainless kay Ate Pia. At ito, kung halimbawa man ito ay panibagong opera mga kaibigan, mga kalingap, siguro ito ay malilibre na, or di kayo pwedeng magreklamo dito sa Ate Pia kasi sobrang sakit daw noon yung nandito sa may singit na ito. Dito sa may singit kasing itong mga kaibigan, doon nagsubra yung kaya hindi maigalaw ni Ate Pia yung kanyang paa kasi nga yung sobrang stainless dito sa joint, sa may joint buto na pag ganito sa may joint ay nasasaktan. Kaya sabi nga at itry na igalaw-galaw na yung paa at tumayo ay hindi makakatayo nga kasi yun na dito, sumobra dito sa may joint, dito sa may piging ito. Halimbawa pag upo natin na papaganyan, pag upo natin, kaya pala about the lubak sa mga ay talagang nareklamo siya sa atin na ang sakit. Yun yung nagiging problema ni Ate Pia mga kaibigan, mga kalingap, at nung maihatid na nga natin doon ay inapatry ni JJ na igalaw yung paa, ay talagang hindi kakayanin kasi nga gawa noong stainless na sumobra na yung dito sa may hita na ito, dito sa parting ito mga kaibigan. Kaya yan po yung problema. At kung ito talaga ay puputulin, sabi nga ni Kuya Bal Santos Matubang, kung puputulin ito ay panibagong sakit at panibagong opera. So sana kapag dumating yung doktor na nag-opera kay Ate Pia ay magawa ng paraan, At sabi nga ni Kuya Bal, hindi muna tayo makakapag-komento dyan, pero sa atin, sa loob natin ay ang pangit na nangyayari na sa halip na okay na sa looban ng isang buwan ay okay na yung katawan ni Ate Pia, ay parang hindi pa mga kaibigan kasi nga panibagong opera na naman halimbawa. So hindi maganda mga kaibigan. Pero sabi nga ni Kuya Bal, hintayin natin kung ano yung mangyayari pagdating ng doktor, kung ano yung pangyayarihan. So saka tayo magkomento mga kaibigan, mga kalingap. So dumako na tayo mga kaibigan dito sa ating main topic about sa Jomcar mga kaibigan. At panoorin natin ang video ni Kuya Bal. kaibigan, Jomcar ako. Jomcar forever. Subalit, alam mo naman, base po sa ating mga nakikita at nalalaman sa mundong ibabaw, walang forever. Yung mag-asawa nagkakahiwalay, namatay, hiwalay, nagka-problema, nagkahiwalay. Pero Jomcar ako. Kung ano man na magiging kalooban ng Diyos, ay doon tayo. Di po baga? Tulad ng Rochelle,
hindi ako kontra na sila ni Roel at ni Richelle ay magkatuluyan. Subalit, kumbaga sa ano po, gustuhin mo man, nagkahiwalay din ang Rochelle. Parang ganon. Kasi alam nyo ba na ang talagang totoong magkakatuluyan, yung kinasal na. Kinasal na. Yun na yun. Yun na yun. Pero hanggat hindi pa ikinasal, hindi pa seremonya ng kasal, walang makakatiyak. Walang makakasiguro sa buhay natin. Di mo ba alam na ako ay nagkaroon ng So tama naman yun mga kaibigan, mga kalingap. Kung sa ngayong panahon ay magsyuta si Jomar at Carla, hindi natin alam na baka bandang huli ay hindi talaga sila. Kaya nga sabi nga ni Kuya Bal Santos Matubang dyan, kahit gustuhin man natin, kung hindi talaga sila yung magkapalaran, as in tanggapin natin. Yan po yung nakarinig natin at pahayag ni Kuya Bal dyan. Kasi katulad nga halimbawa daw ng Rochelle at saka ng ibang mga love team. Pero nananatili si Kuya Bal na sang-ayon sa Jomcar kasi alam niya na meron nga talagang itong mga mag-agum na ito. Ibig sabihin, matigas or matibay talaga itong mag-agum na ito. Kaya nga yung mga ini-issue, kahit sa mga Kalingap Angel na iba, ini-issue na talaga si Papa Joms, nananatili po na kalmado si Carla kasi nga po mga kaibigan, alam niya yung sitwasyon at alam niya kung ano ang ugali ni Papa Joms. Yun po yung pinakamahalaga at alam naman natin na nagkakasama sila sa mga vlog, lagi silang magkasama sa mga bawat lakad or sa vlogging ni Carla, ay nakakasama din si Papa Joms. Kaya yun pong mga viewers natin na mga nangangamba na baka isang araw ay mawakwak na si Carla, ay malabo pong mangyari mga kaibigan, mga kalingap. Para sa akin malabo kasi si Carla po ay hindi pro issue, hindi siya mahilig sumakay sa mga ganyang bagay. Ang mahalaga sa kanya, nagagawa niya kung ano yung trabaho niya at kung ano yung dapat niyang gawin sa kanyang YouTube channel. Hindi siya nakikialam kung anong pa man yung ini-issue sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay matapos niya yung araw na yon na magkakaroon siya ng achievement. Yun po ang pinakamaganda kay Carla. At dito naman kay Papa Joms, po mga kaibigan, mga kalingap, yan ay easy lang yan sa mga ganyang problema, sa mga ganyang ini-issue, kasi alam niya sa puso niya na siya yung tao na pwedeng pagtiwalaan, mga kaibigan, at mali yung mga sinasabi ng ilan na si Papa Joms ay ganon. At doon sa mga gustong umalis na si Carla sa Kalingap, mangarap kayo at managinip kayo mga kaibigan, mga Kalingap. At hanggang dito na lang siguro ang ating reaction video. Maraming salamat and God bless sa ating lahat. At bahala na kayong magkomento kung ano ang nasa loob at nasa puso ninyo. Bye bye and see you again sa ating mga video.